Sa panahon ngayon, napakaraming oportunidad ang pwedeng simulan kahit nasa malayo ka. Maraming overseas Filipino workers ang kumikita ngunit hindi lumalago ang pera dahil walang malinaw na direksyon. Kaya mahalagang malaman ang mga negosyong kayang tumakbo kahit nasa abroad ka. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Maraming overseas Filipino workers ang naniniwalang sahod ang sukatan ng pag-asenso, ngunit mas malaki ang epekto ng tamang paghawak ng pera. Kung pipili ka ng negosyong kayang umikot kahit hindi ka palagi umuwi, mas malaki ang pag-asa mong magbago ang buhay. Maraming overseas Filipino workers ang nakahanap ng bagong direksyon dahil sa tamang pagpili ng negosyo. Hindi man mabilis ang resulta, pero nagiging matibay itong pundasyon ng kinabukasan. Kapag tama ang plano, maaari nitong mabawasan ang pangangailangang umalis muli sa bansa. Sa bawat negosyo may kaakibat na pagsubok, kaya dapat itong pag-aralan ng mabuti. Ang bawat hakbang ay may malaking epekto, kaya kailangan ng disiplina at tamang pagkilos. Huwag kang matakot magsimula dahil ang unang hakbang ang magbubukas ng bagong pagkakataon. Kaya simulan na natin ang pagtalakay sa mga negosyong pwedeng pasukin ng overseas Filipino workers kahit nasa ibang bansa. Dalhin mo ang bawat aral na makukuha mo at gamitin ito para palaguin ang iyong kinabukasan. Ang pag-unlad ay maaari mong simulan ngayon at kasama mo ako sa paglalakbay na ito. Negosyo number 1, online pasabay at product reselling. Sa dami ng produktong kakaiba sa ibang bansa, madaling makabuo ng ideya para kumita ng hindi nalalayo sa iyong trabaho. Maraming Pilipino sa Pilipinas ang naghahanap ng imported na items, kaya malaki ang potensyal ng pasabay. Ito ang dahilan kung bakit magandang simulan ang ganitong negosyo habang may access ka sa mas murang bilihin. Kailangan mo lamang ng maasahang kontak o kamag-anak sa Pilipinas na tatanggap ng orders at mag-a-assist sa packing at delivery, habang ikaw naman ang naghahanap ng suppliers sa abroad na may magandang presyo at kalidad. Ganito nagsisimula ang maayos na sistema para hindi ka malito at hindi rin maabala sa trabaho mo. Maganda ang ganitong negosyo dahil mabilis ang galaw at hindi kailangan ng pisikal na tindahan. Sa social media pa lamang ay pwede ka nang magbenta at makabuo ng loyal customers. Ang mahalaga ay consistent ka sa pag-update at maayos ka makipag-usap sa buyers. Pwede kang mag-alok ng limitadong items para mas manageable at mas mataas ang demand. Habang tumatagal, pwede mong palawakin ang produkto depende sa interes ng mga bumibili. Mas lumalakas ang negosyo kapag malinaw ang sistema at maganda ang branding. Kung sisimulan mo ito ng may maayos na plano, maaari itong maging matatag na sideline na unti-unting lalaki. Unti-unti mo ring matututunan ang tamang pagpili ng supplier at tamang pagpresyo, at sa tamang tiyaga maaari itong maging tulay para sa mas matatag na kabuhayan ng iyong pamilya. Negosyo number 2, home-based food business para sa Pilipinas. Maraming pamilya sa Pilipinas ang mahilig sa pagkain, kaya laging may market para sa home-based food business. Kahit nasa abroad ka, kaya mong magpatakbo nito sa tulong ng kamag-anak o trusted na tao sa bahay. Maganda itong simulan dahil mabilis ang galaw at mababa ang risk kung tama ang sistema. Kailangan mong pumili ng pagkain na madaling i-manage tulad ng baked goods, ready-to-eat meals o frozen products. Maglaan ng malinaw na recipe, costing at quality control para siguradong consistent ang lasa kahit hindi ikaw ang nagluluto. Mahalaga ring may maayos na supplier ng ingredients para hindi napuputol ang production. Social media ang magiging pinaka-epektibong paraan ng marketing. Pwede kang gumawa ng page o account kung saan ipopost ang menus, prices at feedback ng customers. Mas lumalakas ang negosyo kapag malinaw ang branding at presentable ang bawat litrato ng produkto. Mahalaga ring magkaroon ng weekly o monthly schedule para hindi nalilito ang taong nagluluto at nagde-deliver. Kung may oras ka, pwede mong i-manage ang orders mula abroad gamit ang messenger o order form. Kapag smooth ang proseso, mas nagiging madali ang pag-expand. Kapag lumaki na ang negosyo, pwede mo itong dalhin sa next level tulad ng pag-offer ng party trays o bulk orders. Pwede ka ring magdagdag ng panibagong produkto para mas malawak ang market. Sa tamang pag-aaral at disiplina, maaring maging matibay na source of income ito para sa pamilya
at maaaring lumago pa habang nasa abroad ka. Negosyo number 3, e-commerce store o online shop sa Pilipinas. Maraming overseas Filipino workers ang nagtatangkang magbukas ng e-commerce store dahil patok ang online shopping sa bansa. Kahit nasa abroad ka, kaya mong patakbuhin ito sa tulong ng mga kamag-anak o trusted na kaibigan. Maganda itong negosyo dahil hindi mo kailangan ng pisikal na tindahan at malawak ang market reach. Mahalagang pumili ng niche na patok sa mga Pilipino, tulad ng gadgets, fashion accessories o home essentials. Kapag malinaw ang target market, mas madali ang marketing at mas mataas ang chance ng sales. Kailangan ding may reliable na supplier at maayos ang inventory management para hindi maubos o masira ang stock. Pwede kang mag-focus sa sariling online shop na may website o simpleng order form para sa customers. Maari kang mag-post ng malinaw na litrato ng produkto at detalyadong impormasyon para mas madali silang makapagdesisyon. Ang consistent na komunikasyon sa customers ay susi para bumalik sila at maging loyal sa shop mo. Mahalagang magkaroon ng maayos na sistema sa pagproseso ng orders at delivery. Sa ganitong paraan, kahit hindi ka pisikal na nandun, ay smooth ang operations ng negosyo. Kapag maayos ang sistema, nagiging mas madali ang pag-scale ng store at pagdagdag ng bagong produkto. Habang tumatagal, pwede mong palawakin ang negosyo sa pamamagitan ng pagdagdag ng bagong categories o special bundles. Pwede ring mag-offer ng promosyon para mas maraming bumibili. Sa tamang disiplina at consistent na effort, ang e-commerce store ay pwedeng maging matatag na source of income para sa pamilya kahit ikaw ay nasa abroad. Negosyo number 4, digital services at freelance work para sa Pilipinas. Maraming overseas Filipino workers ang may kasanayan sa iba't ibang larangan na pwedeng gawing digital services. Kahit nasa abroad ka, maaari mong tanggapin ang clients sa Pilipinas at patakbuhin ang negosyo online. Maganda itong simula dahil mababa ang puhunan at malaki ang potensyal na kita depende sa serbisyo. Pwede kang mag-alok ng serbisyo tulad ng graphic design, content writing, bookkeeping, o virtual assistance. Mahalaga ang malinaw na portfolio at halimbawa ng trabaho para mas makilala ng clients. Kapag consistent ang kalidad ng serbisyo, mas nagiging matatag ang reputasyon at mas dumarami ang clients. Mahalaga ring magkaroon ng maayos na schedule sa pagtanggap at paggawa ng trabaho. Sa ganitong paraan, hindi ka overworked at naitataguyod mo ang magandang relasyon sa clients. Ang maayos na komunikasyon at on-time na delivery ay susi para sa long-term na tagumpay. Pwede ring palawakin ang negosyo sa pagkuha ng additional clients o pagsasanay sa iba pang kasanayan. Kapag lumaki ang demand, maaari kang mag-hire ng assistants o collaborators sa Pilipinas para tulungan ka. Sa tamang disiplina at organisasyon ng digital services ay pwedeng maging matibay na source of income para sa pamilya kahit ikaw ay nasa abroad. Habang lumalago ang negosyo, maaari mong dagdagan ng specialized services o premium packages. Makakatulong ito para mas lumawak ang market at mas tumaas ang kita. Sa ganitong paraan, ang freelance work ay pwedeng maging pangmatagalang kabuhayan para sa mga overseas Filipino workers. Negosyo number 5, online tutorial at coaching services para sa Pilipinas. Ang may kasanayan sa partikular na larangan na pwedeng ibahagi sa pamamagitan ng online tutorials. Kahit nasa abroad ka, maaari kang magturo sa mga estudyante o professionals sa Pilipinas. Maganda itong negosyo dahil mababa ang puhunan at mataas ang demand sa edukasyon at skills development. Pwede kang mag-alok ng tutoring sa academic subjects, language lessons o specialized skills tulad ng music, arts o computer skills. Mahalaga ang malinaw na lesson plan at structured na approach para makuha ang tiwala ng students. Kapag consistent ang kalidad ng pagtuturo, mas nagiging matatag ang reputation at mas dumarami ang students. Maaari mong gamitin ang simpleng online meeting tools para magturo at magbigay ng feedback sa students. Ang maayos na oras at schedule ay susi para maging productive ang klase at hindi ka mapagod. Sa consistent na effort at dedikasyon, mas napapalago mo ang klientel mo sa Pilipinas. Kapag lumalaki ang demand, maaari kang mag-offer ng group classes o specialized courses para mas maraming makasali. Pwede ring gumawa ng recorded tutorials para ma-access kahit hindi ka online sa lahat ng oras. Sa tamang disiplina at dedikasyon, ang online tutorial at coaching services ay pwedeng maging matibay na source of income para sa pamilya kahit nasa abroad ka. Habang lumalaki ang negosyo,
Maaari mong palawakin ang offerings sa advanced courses o certifications. Makakatulong ito para mas lumawak ang market at mas tumaas ang kita. Sa ganitong paraan ng online tutorial at coaching services ay pwedeng pangmatagalang kabuhayan para sa mga overseas Filipino workers. Negosyo number 6, subscription box o monthly kits para sa Pilipinas. Pwedeng magsimula ng subscription box dahil patok ang convenience at sorpresa sa mga customer. Kahit nasa abroad ka, maaari mong planuhin ang produkto at ipadala ito sa Pilipinas sa tulong ng mga kamag-anak o partners. Maganda itong negosyo dahil paulit-ulit ang kita at mas madaling i-predict ang demand. Pwede kang mag-alok ng themed boxes tulad ng snacks, health products, crafts o self-care kits. Mahalaga ang maayos na plano sa produkto, packaging at pricing para maging kaakit-akit sa subscribers. Kapag consistent ang quality at delivery, mas nagiging loyal ang mga customer at dumarami ang rekomendasyon. Maaari mong simulan sa maliit na batch para masubukan ang market bago mag-scale. Sa ganitong paraan, mas madaling ayusin ang logistics at maiwasan ang sobra o kulang na stock. Ang maayos na sistema sa pagbili, packaging at delivery ay susi para smooth ang operations kahit nasa abroad ka. Habang lumalaki ang demand, pwede mong dagdagan ang variants o mag-alok ng premium subscriptions. Mahalaga rin ang feedback ng customers para mapabuti ang produkto at serbisyo. Sa tamang planning at dedication, ang subscription box ay pwedeng maging matatag na source of income para sa pamilya. Kapag maayos ang branding at marketing, mas maraming Pilipino ang maengganyo na mag-subscribe. Pwede mo ring i-partner ang negosyo sa local suppliers para mas mapabilis ang sourcing. Sa ganitong paraan, ang subscription box ay pwedeng pangmatagalang negosyo kahit ikaw ay nasa abroad. Negosyo number 7, print-on-demand products para sa Pilipinas. Kung ikaw ay may talento sa pag-design at nais kumita habang nasa abroad, ang print-on-demand ay magandang simulan. Kahit malayo sa Pilipinas, pwede kang mag-design ng t-shirts, mugs, tote bags o iba pang produkto at ipagawa sa supplier sa bansa. Maganda itong negosyo dahil hindi mo kailangan mag-stock at flexible ang pagpapatakbo kahit malayo ka. Mahalaga ang creativity at pag-unawa sa market trends para makagawa ng designs na patok sa mga Pilipino. Kapag maganda ang design at kalidad ng produkto, mas maraming buyers ang magiging loyal sa shop mo. Kailangan ding maayos ang komunikasyon sa supplier para smooth ang production at delivery. Pwede kang mag-focus sa niche market, tulad ng fans ng certain hobbies, events o trending topics sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, mas targeted ang marketing at mas mataas ang chance na bumili ang mga customers. Ang consistent na update ng designs at promos ay susi para mapanatili ang interest ng buyers. Mahalaga ring magkaroon ng simple at malinaw na order at payment system para sa mga customers. Kapag maayos ang proseso, mas madali ang scaling at pagdagdag ng bagong produkto sa shop mo. Sa ganitong paraan, kahit nasa abroad ka, ay pwedeng maging sustainable at profitable ang print-on-demand business. Habang lumalaki ang demand, pwede mong dagdagan ng collaborations o special edition items. Makakatulong ito para mas lumawak ang market at mas tumaas ang kita. Sa tamang disiplina at effort, ang print-on-demand products ay pwedeng maging long-term source of income para sa pamilya. Negosyo number 8, travel at remittance assistance services para sa Pilipinas. Kung malapit ka sa mga kababayan natin sa ibang bansa, pwede mong simulan ang travel at remittance assistance service. Kahit nasa abroad ka, kaya mong tulungan ang mga Pilipino sa pagpapadala ng pera o booking ng travel requirements pabalik sa Pilipinas. Maganda itong negosyo dahil may laging demand at nakakatulong ka pa sa kapwa. Mahalaga ang maayos na sistema sa pagtanggap ng bayad at pagpapadala para smooth ang serbisyo. Kapag mabilis at maaasahan ang serbisyo, mas nagiging loyal ang customers at mas dumarami ang rekomendasyon. Kailangan ding malinaw ang komunikasyon sa clients para maiwasan ang abala o delay. Pwede kang mag-alok ng dagdag na serbisyo tulad ng assistance sa document processing o travel coordination. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang buhay ng clients at mas mataas ang satisfaction. Ang profesional at maaasahang serbisyo ay susi para lumago ang negosyo at magkaroon ng magandang reputasyon. Mahalaga ring i-monitor ang mga fees at exchange rates para siguradong tama ang kinikita at hindi nalulugi. Kapag maayos ang accounting at reporting, mas madali ang scaling ng negosyo sa future. Sa consistent na serbisyo, ang travel at remittance assistance
ay pwedeng maging matibay na source of income kahit nasa abroad ka. Habang lumalaki ang network, pwede mong palawakin ang serbisyo sa mas maraming kababayan sa iba't ibang lugar. Makakatulong ito para mas lumawak ang market at mas tumaas ang kita. Sa tamang disiplina at effort, ang negosyo ay pwedeng pangmatagalang kabuhayan para sa pamilya at kapwa overseas Filipino workers. Alam mo ba na ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa tamang kaalaman at tamang aksyon? Hindi sapat na kumita ka lang sa abroad kung hindi mo rin pinapalago ang pera at pagkakataon mo para sa mas maayos na kinabukasan. Ngayon hawak mo na ang listahan ng 8 negosyo na pwedeng simulan kahit nasa ibang bansa ka at may potensyal na baguhin ang buhay mo at ng pamilya mo sa Pilipinas. Ang bawat negosyo ay may kakayahang maging tulay sa mas matatag na kinabukasan. Ang mahalaga ay may plano ka, may disiplina, at handa kang magsimula kahit maliit ang puhunan at limitado ang oras. Ang tagumpay ay bunga ng tuloy-tuloy na pagsusumikap, matalinong desisyon at tamang pamamahala ng resources. Huwag kang matakot subukan ng isang ideya. Huwag kang matakot magkamali. At huwag kang matakot umasa sa sariling kakayahan. Gamitin mo ang bawat aral na natutunan sa video na ito at gawing hakbang sa pagtahak sa mas maunlad na bukas. Simulan mo na ngayon at ipakita mo sa sarili mo at sa pamilya mo na kaya mong umasenso kahit nasa malayo ka. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang bawat maliit na simula ay pwedeng maging malaking tagumpay sa hinaharap. Samahan mo ako sa susunod na video para mas marami tayong matutunan at mas marami pang oportunidad ang bubukas para sa atin.